Good day mga ka-istorya. Andito na naman tayo sa panibagong video na ating gagawin. Sama natin si Pido, nasa likod. Okay ka naman dyan, Pido? Yay! Pupunta tayo ngayon mga ka-istorya sa Camp Sitio Tangal. Salukuyan tayo bumabiyahe dito sa may Bugalon Road, dito sa may Zambales. Nakaka-5 o 6 na oras na kami bumabiyahe. Nagsimula kami bumiyahe sa Pasig Ortigas. Doon ang naging meet up namin. Ang meet up namin doon ay 12 AM at ride out din namin ay 12 AM. Nakaka 215 kilometers at meron na lang tayong 22 kilometers para makarating sa location natin. First time nating makakarating doon. Kami lahat first time namin makakarating sa lugar na yon. Sasamahan nyo kaming i-explore yung pupuntahan natin mga ka-istorya. Tingnan natin kung magkano yung presyo, kung magkano yung entrance doon, tsaka kung may mga malulutuan ba tayo doon. Isa yun sa magiging problema namin ngayon. Tapos bago tayo pumasok sa tutuluyan natin, kailangan muna natin dumaan dito sa may palengke. Kasi hindi pa namin kabisado kung may mabibilihan kami sa loob. Pero ipapakita na lang natin sa inyo mamaya mga ka-istorya. Dito tayo mamalengke mga ka-istorya. 10 kilometers na lang yung layo natin from palengke to location natin. Parada muna tayo dito. Ito yung daan, bakal na tulay. So makikita nyo yung view dito, magandang view. Pagpapasok kayo dito mga ka-istorya, ang layo niya dun from sa kalsada is nasa 8 kilometers. May parte daw dito na rough road, pero titingnan na lang natin kung rough road nga ba talaga, kung gaano siya ka rough road. So, maraming mga lubak dito na sementado, tsaka mga invisible humps. Ganda ng dito mga ka-istorya, ng vibes. Parang tawag dito, live vibes. Ano na lang tayo mga ka-istorya, 2.8 kilometers, 10 minutes time arrival. Wala namang masyadong mga rough road dito, pero maraming mga sementadong lubak. Tsaka may mga solar panel pala dito, no? Solar panel farm. Mga ka-istorya, ito na yung sinasabi nilang medyo rough road, pero di naman ganun, maiksi lang naman to. Ayun, walay na sila sa atin. So ayan, dito kumaliwa kami. Live vibes kami ngayon. Uy, sarap. Uy, live vibes. Pinausukan lang kami ni Makmak. Wala sa mapa to ah. Wala na ngayon oh. Wala na sa mapa oh. Pinapakain mo kami ng alikabok ah. Literal to ah. Patay, may baka boy, may bulalo. Beef steak. Talaga yan boy, beef steak yan. Bata-bata pa yung laman. Mabato ah. Man, ready mo tuhod mo ah. Woo! Rough road! Live vibes! Ayoko dyan sa gilid, baka madulas tayo eh. Yun nga, dito na nga tayo. Puta, mas mabato dyan eh. Hirap dito pag pag maulan. Basic! May pagka-cotton mines yung datingan ng lupa dito ah. Mabato ah. Lang, paunayan muna natin sila. So nandito na tayo mga ka-istorya. Ito na yung vibes ng Tangal, Camp Sitio Tangal. So medyo may konting rough road na medium naman. Tapos akit baba ang elevation. Medyo kalmado yung tubig dito. Hanap na lang kami muna ng spot. Kasi medyo mahaba-haba pa to eh oh. Meron pa yan dun. Ito ko ilalagay duyang ko eh. Saan ko ba ilalagay duyang ko? Ito na lang? Dito na lang natin yung mga motor. Saan tayo, Mac? Dito? Dito? Nakarating na nga kami sa aming lokasyon dito sa Sitio Tangal ng 8 AM at nailatag na rin namin ng mga tent table at camping chair at nagluto na rin kami ng aming kakainin dahil bukod sa wala pa kaming tulog, wala pa rin kaming almusal. Kaya prepare lang kami sa lulutuin namin na parang makakain namin mamaya. Tapos may mga tindahan naman daw dito. Medyo malayo lang ng konti sa namin, nasa gilid kami. Kaya nagmumotor na lang ako papunta kung may mga bibilihin. Tapos may mga banyo rin dito na maayos-ayos naman. Ito yung view dito sa Camp Sitio Tangal. Ang oras natin ay 6:49 PM. So, pa-sunset na siya. Tapos naka-low tide ang agad ngayon. Napakahaba niyan.
hanggang dun. Pag nag-high tide to yan, wala nang tubig yan hanggang dito. Tingnan natin. So kung maraming puno dito na pwedeng paglagyan ng mga duyan. Tapos yan, ito yung mga tent namin. Ito. Yan. Dito yung motor, dito kami nagluto. Ito yung setup namin sa gitna, tapos yung mga tent, yung mga motor sa likod, tapos yung CR. Ayan, CR, tapos yung bilihan dito banda. Kailangan pa namin magmotor pag bibili kami. Yan lang. Pero kita naman dito mga bilihan ng mga kailangan ninyo. Siyempre medyo pricey ang bilihin dito kumpara sa labas. Punta muna sila dun sa dagat para maligo. At ako muna magbantay dito kasi kinakain ng aso yung pagkain dito sa ilalim ng table. Yan. Ito naman yung view kapag pupunta ako dito. So malawak na kalsada to. Tapos ito yung view namin. Yan. Tapos dyan, campsite. Dun. Hindi naman siya ganun ka-crowded. Tapos ito yung CR. Dito yung CR. Mas meron ding CR banda dun. Yan. Ito yung mga motor namin. So maganda yung pagkaka-set up namin. This is Bakdo and Historia, Perwin, and the James, and the other people out there. Look at me. This is Jeff T. Please follow and subscribe to this channel. Ito si Kuya Jason. Gerson pala, sorry. Look at the view. So beautiful. Yung mga dahon na tuyo eh. Ha? Ang nilalagay namin, ano? Bagoong. Oo, yun, pwede yun. Kamatis. Pangalawang araw na namin sa Sitio Tangal at wala kami masyado naging activities kundi ang magpahinga, mag-relax, magluto at konting inuman at kwentuhan habang dinadama namin ang simoy ng hangin at tunog ng hampas ng dagat. Ang Camp Sitio Tangal ay matatagpuan sa isang medyong tago at libre na bahagi ng Palawig, Zambales. Kilala ito sa malawak na campground na puno ng mga nagtatayuang puno sa tabing dagat. Bukod sa dagat na child-friendly at mababaw, may malapit ding trail doon kung saan matatagpuan ang isang malinis na malamig na ilog gaya ng Lukap River na pwedeng i-explore gamit ang motor o ATV. Kadalasan ay bawal ang biglang pagpasok o no walk-ins para mapanatili ang katahimikan ng lugar kaya kailangan ng reservation bago pumunta. Istorya. So day 3 magliligpit muna tayo ng paunti-unti.
Palis na tayo ngayon sa Camp Sitio Tangal. 3 days and 2 nights kami dito. 7 motor. Mac, saan namin ibibigay ito, Mac Caldero? Doon yan sa labas? Sa labas? Dito tayo sa gilid. Pre, wag kang control pre ha. Maano tayo dito. Babakbakin natin to pre. Ready ka nang madulas. Aray ko. Uy, uy, uy. Sabi ko, baka may yung kaldero eh. No. Sabi ko, hawakan yung kaldero eh. Hawak ko ba? Baka mabuti yan ha, di balik tayo malaglag, wag lang yung kaldero. Saan ba tayo? Baka dito sila dumaan eh. Baka may tumatagas na langis dyan ha. Anong Pasko? Ido, ready mo pa mo ha, baka tayo tumaob. Bato mo na lang yung kaldero. Nag-aaray na dun ha. Wala namang nakulog na tent eh. Pauwi na tayo ngayon. Ito yung senaryo dito sa papalabas at papasok ng CST. 200 pesos ang per head namin. 3 days na siya. 3 days na yon. Camping 3 days and 3 nights. Ang camping tent tsaka hammock wala namang bayad. Ulo lang, per ulo ang bayaran doon. Medyo mura siya kumpara sa mga ibang kilala natin na camping area. Tapos may mga CR na rin na maayos-ayos, komportable na rin. May mga tindahan na rin naman siya sa loob, kaso limitado lang. Kailangan nyo pa rin magdala ng, kung kaya nyo magdala ng mga pagkain, mas maganda kasi may tindahan na limitado lang ang mabibili mo sa loob. Tapos bawal maingay. Maraming salamat sa mga nakaabot sa ating video na to. At comment lang kayo kung may mga ano kayo recommend na pwedeng puntahan para ma-share natin sa inyo ang experience. Is out!